Madamdami ng mga kwentong nagsisimula sa lihim. Yung mga damdaming matagal mong kinikimkim, pilit mong nilalabanan. Pero sa huli ay ikaw rin ang matatalo. Minsan, hindi naman masama ang magmahal. Pero kapag hinayaan mong manaig ang uhaw kaysa respeto, doon nagsisimula ang pagkakamaling hindi na mababawi. Sa gabing puno ng alak at emosyon, may isang desisyong nagbago ng lahat. Pagkakaibigan, tiwala at sarili. Ito ang kwento ng isang pusong nagmahal ng sobra at nagsisi ng huli na ang lahat. Welcome sa M2M Desires, kung saan binibigyang boses natin ang mga kwento ng pag-ibig, pagnanasa at mga lihim na hindi madaling ikwento. Mga kwentong minsan ay masakit, minsan ay nagdudulot ng pag-asa at laging totoo. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para updated ka sa bawat kwentong may aral at damdamin. I-like mo rin ang video na ito at i-share sa mga kaibigan mong mahilig sa makatotohanang kwento. At kung may sarili kang kwentong gustong ibahagi, mag-comment ka lang o mag-message. Baka ikaw na ang susunod nating tampok. Shoutout nga pala kay Jeka. Maraming salamat sa walang sawang suporta at pakikinig sa bawat episode. Sana ay patuloy kang maantig at may mapulot na aral sa bawat kwentong ibinabahagi natin dito. At ngayon, tara, simulan na natin ang kwento. Dear Kuya Will, ako po si Sam, 22 years old, taga Quezon City. Gusto ko pong magkwento ng isang bagay na matagal ko nang kinikimkim. Isang pagkakamali na hanggang na ngayon ay dala ko pa rin. Hanggang na ngayon, nagsisisi pa rin ako. Sana po ay marinig ninyo ako. At baka sakaling may mapulot na aral ang iba na nasa ganitong sitwasyon. 3 years ago, nang makilala ko si Arnel sa college. Blockmate ko siya at naging tropa ko rin sa barkada. Noong una ko pa lang siyang makita, may kakaiba na akong naramdaman. Hindi lang siya simpleng kaibigan para sa akin. Mas malalim doon, Kuya Will. Hindi ko man aminin noon, alam kong nahuhulog na ako. Matangkad si Arnel, moreno, gwapo at mabait. Lahat ng hinahanap ko sa isang lalaki, nasa kanya na. Pero alam kong mahirap at halos imposible ang gusto ko. Straight siya at may girlfriend pa. Ako naman, hindi niya alam ang totoong pagkatao ko. Hindi niya alam na bakla ako. Pinili kong itago iyon dahil natatakot akong mawala siya bilang kaibigan. Kuya Will, sobrang hirap palang magmahal ng tahimik. Araw-araw ko siyang kasama, pero hindi ko masabi ang tunay kong nararamdaman. Kapag hinahawakan niya ang balikat ko, tinatapik ako o niyayakap kapag lasing siya. Para sa kanya, normal lang iyon. Tropa lang, pero para sa akin, ibang usapan na. Masaya ako, pero nasasaktan din. Parang sabay na saya at sakit ang nararamdaman ko. Habang tumatagal, napapansin kong iba na ako. Parang nagiging sobra na ang pagtingin ko sa kanya. Uhaw na uhaw ako sa atensyon niya. Hindi lang simpleng pansin ang gusto ko. Gusto ko siya ng buo. Alam kong mali ang nararamdaman ko, lalo na sa sitwasyon namin. Pero kahit alam ko iyon, hindi ko pa rin mapigilan ang sarili ko. Kuya Will, lagi akong sumasama sa inuman ng barkada. Hindi naman talaga ako mahilig sa alak. Sumusunod lang ako dahil gusto kong makasama si Arnel. Gusto kong malapit sa kanya. Kahit sandali lang, gusto kong maramdaman na parang akin siya kahit alam kong hindi naman talaga. Tuwing Friday, alam ko na may inuman kami. At sa totoo lang, inaabangan ko iyon buong linggo. Babalik ako sa dorm at mag-aayos. Magpapalit ng damit, aayusin ang buhok at maglalagay ng pabango para kahit papaano, handa kung mapansin niya. Lahat iyon para lang sa kanya. Alam kong baka hindi niya mapansin, pero ginagawa ko pa rin. Sa inuman,
Sinisigurado kong sa tabi niya ako uupo. Kapag may nagtanong kung bakit lagi kaming magkatabi, sinasabi ko na nagkataon lang. Pero hindi totoo yon, Kuya Will. Pinaplano ko talaga. Gusto kong maramdaman ang init ng katawan niya sa tabi ko. Gusto kong marinig ng malinaw ang bawat tawa at bawat kwento niya. Umiinom din ako ng marami para hindi ko masyadong maramdaman ang sakit. Kasi tuwing nagkukwento siya tungkol sa girlfriend niya, parang may sumasakit sa dibdib ko. Parang may bumabagsak sa loob ko. Pero ngingiti pa rin ako. Sinasabayan ko pa siya. Sinasabi ko, "Pre, ang swerte naman ng girlfriend mo sa'yo." Kahit sa loob ko, tinatanong ko ang sarili ko, bakit hindi ako? Bakit hindi pwedeng ako? May isang beses na sobrang lasing na kami pareho. Nagkwento siya tungkol sa away nila ng girlfriend niya. Habang nagsasalita siya, bigla siyang naiyak. Tapos yumakap siya sa akin. Doon, Kuya Will, hindi ko maintindihan ang nararamdaman ko. Masaya ako dahil ako ang niyakap niya. Pero nasasaktan din ako dahil alam kong hindi ako ang mahal niya. Hinagod ko ang likod niya at sinabi ko, "Okay lang yan, pre. Nandito lang ako." Pero sa totoo lang, may ibang laman ang mga salitang iyon. Sa isip ko, sana ako na lang. Sana ako na lang ang piliin niya. Dumating din ang gabing hindi ko na makakalimutan. Isang gabi na hanggang ngayon, malinaw pa rin sa isip ko. May inuman ulit kami noon, pero mas kaunti lang kami kumpara sa dati. Siguro mga 6 o 7 kaming magkakasama. Nasa apartment kami ng isa naming tropa. Nagsimula ang gabi sa usual na ginagawa namin. Inom, tawanan at kwentuhan. Pero iba ang tama ng alak noong gabing iyon. Mas malakas, mas mabilis. Halos lahat kami, sobrang lasing. Isa-isa nang nakatulog ang mga kasama namin. Hanggang sa 2 na lang kaming gising, ako at si Arnel. Nakahiga kami sa sahig, magkatabi. Tahimik ang paligid. Rinig ko lang ang paghinga niya at ang tibok ng puso ko. Bigla siyang nagsalita. "Pre, alam mo ba, I think break na kami ng girlfriend ko." Napalingon ako sa kanya. Kita ko ang lungkot sa mukha niya. Namumungay ang mga mata niya pero sa paningin ko, ang gwapo pa rin niya. Sobrang lapit namin sa isa't isa. Kaunting galaw lang, magdidikit na kami. "Bakit naman?" tanong ko. Pilit kong inaayos ang boses ko para hindi mahalatang kinakabahan ako. Sabi niya, parang wala na raw akong time sa kanya. Parang mas priority ko pa raw kayo. Tumahimik kami sandali. Ramdam ko ang bigat ng sinabi niya. Tapos tumingin siya sa akin, diretso sa mga mata ko. "Pero alam mo, Sam, ikaw talaga ang pinaka-importante sa akin sa lahat ng tropa." Kuya Will, sa sandaling iyon, parang may pumutok sa loob ko. Parang nawala ang lahat ng iniingat kong distansya. Hindi ko na alam kung tama pa ba ang iniisip ko. Basta ang alam ko, naapektuhan ako ng sobra sa sinabi niya. Parang doon, nagsimulang mawala ang kontrol ko. Sa gabing iyon, pareho kaming sobrang lasing ni Arnel. Kaunti na lang ang natitirang gising sa inuman at nakahiga na kami sa sahig, magkatabi at tahimik. Ang lakas ng tibok ng puso ko. Halo-halo ang emosyon ko. Matagal ko nang kinikimkim ang nararamdaman ko para sa kanya at sa gabing iyon, parang sumabog lahat. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Hinawakan ko siya at hinila ko siya palapit sa akin. Hinalikan ko siya. Hindi siya umiwas pero alam kong lasing siya. Nang hindi siya umiwas, naging mas agresibo ako. Hinaplos ko si Junjun niya at nang hindi pa rin siya umiwas at parang ayos lang sa kanya ang ginagawa ko, ay ginawa ko na ang matagal ko nang pinapantasya. Nilaro ko iyon at kinain na parang chicken lollipop. Alam kong hindi malinaw sa kanya ang nangyayari sa kalasingan. At iyon ang totoo, Kuya Will.
Hindi ko na siya tinanong. Hindi ko na inisip kung tama ba. Inuna ko ang gusto ko at pagnanasa. Ang init ng katawan. Sinamantala ko ang sitwasyon. Ginawa ko ang matagal ko nang gustong gawin habang wala siyang malinaw na pag-iisip dahil sa alak. Sa isip ko noon, parang iyon na ang sagot sa 3 years kong pagtitiis at paghihintay. Pero ngayon, alam kong mali iyon. Pagkatapos ng lahat, nakahiga lang kami ulit magkatabi. Tahimik ang paligid. Sa loob ko, may parte na parang masaya dahil nakuha ko ang gusto ko. Pero may parte rin na kinakabahan at natatakot. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman niya paggising niya. Hindi ko alam kung ano ang magiging kapalit ng ginawa ko. At sa gitna ng lahat ng iyon, nakatulog ako na may halo ng takot at pagsisisi. Kinabukasan, Kuya Will, doon ko naramdaman ang totoong bigat ng ginawa ko. Pagmulat ko ng mata ko, wala na si Arnel sa tabi ko. Nakaupo siya sa gilid, nakatalikod sa akin. Kita ko ang likod niya na parang nanginginig. Ramdam ko agad na may mali. Arnel, tawag ko sa kanya. Nanginginig din ang boses ko. Dahan-dahan siyang lumingon. Pagharap niya sa akin, ang bigat ng tingin niya. Hindi siya umiiyak, pero kita sa mukha niya ang galit at pagkadismaya. Parang pinipigilan niya ang emosyon niya pero halatang nasaktan at nagagalit siya sa akin. Sam, bakit mo ko sinamantala kagabi? Tanong niya. Halata ang panik sa boses niya. Sa sandaling iyon, Kuya Will, doon ko lubos na naintindihan ang bigat ng ginawa ko. Habang lasing siya, hindi malinaw sa kanya ang lahat. Pero ngayong gising na siya, ramdam niya, naiintindihan niya, at nasaktan siya. Pasensya ka na, sabi ko. Halos hindi ko maayos ang pagsasalita ko. Nadala lang ako ng nararamdaman ko. Hindi ko naisip ng maayos. Pero kahit anong paliwanag ang sabihin ko, alam kong mali ang ginawa ko. Nasaktan ko siya. Inuna ko ang sarili kong gusto at hindi ko binigyan ng pagkakataon na pumili siya ng malinaw. Doon ko nakita kung gaano kabigat ang naging kapalit ng isang gabi na hinayaan kong manaig ang uhaw ko. Simula noon, Kuya Will, tuluyan nang lumayo si Arnel sa akin. Hindi na siya sumasama sa inuman. Hindi na rin siya tumatawag o nagme-message. Kapag nagkakasalubong kami sa campus, umiiwas siya ng tingin. Parang hindi niya ako kilala. Pakiramdam ko, para akong multo sa harap niya. Sinubukan ko siyang kausapin. Nag-text ako at nag-chat. Pero hanggang scene lang, wala akong nakuhang sagot. Hanggang sa isang araw, napansin ko na nakablock na pala ako sa kanya. Doon ko mas naramdaman na tapos na talaga ang lahat. Nagtatanong ang barkada kung bakit kami nagkaroon ng problema. Sinasabi ko na lang na may personal issues kami. Hindi ko kayang sabihin ang totoo. Nahihiya ako. Ayoko ring masira ang tingin nila sa kanya. Ayokong lumabas na may nangyaring ganun dahil sa akin. Kuya Will, ilang months na ang lumipas, pero ramdam ko pa rin ang distansya niya. Naiintindihan ko kung bakit siya lumayo. Siguro natakot siya. Siguro nalito. Siguro hindi niya alam kung paano haharapin ang nangyari sa amin. Ako naman, mas lalo akong nagsisisi habang tumatagal. Alam ko na may malaking parte ako sa nangyari. Oo, lasing siya noon. Pero ako ang kumilos. Ako ang may malinaw na isip kahit papaano. Ako ang nagdesisyon. At dahil doon, nawala sa akin ang kaibigan ko. Nawala rin ang taong mahal ko. Ngayon, Kuya Will, gusto ko lang talagang humingi ng sorry kay Arnel. Kung sakaling mapanood man niya ito o marinig ang kwento ko, sana makarating sa kanya ang mensahe ko. Arnel, pasensya na. Pasensya kung hinayaan kong manaig ang emosyon ko.
Pasensya kung sinamantala ko ang pagkakataon. Sinamantala ko ang kalasingan mo. At higit sa lahat, pasensya kung nasira ko ang tiwala at friendship natin. Hindi ko itutulak ang sisi sa iba. Alam kong may malaking bahagi ako sa nangyari. Ako ang nagdesisyon. Ako ang kumilos. At responsibilidad ko iyon. Alam kong straight ka. Alam kong hindi iyon ang gusto mo. Naiintindihan ko kung bakit ka lumayo. Naiintindihan ko kung galit ka o kung ayaw mo na akong makita. Hindi ako humihingi ng chance o ng pagbabalik sa dati. Gusto ko lang marinig mo ang sorry ko. Kung darating man ang araw na mapatawad mo ako, tatanggapin ko iyon ng tahimik. At kung hindi man, rerespetuhin ko pa rin ang desisyon mo. Kuya Will, at sa lahat ng nanonood, ito ang aral na natutunan ko sa nangyari. Huwag pairalin ang sobrang uhaw sa nararamdaman. Huwag gumawa ng desisyon kapag lasing o hindi malinaw ang isip. At higit sa lahat, huwag mong ipilit ang gusto mo sa taong hindi naman malinaw na pumapayag. Kahit mahal mo ang isang tao, kung hindi pareho ang nararamdaman ninyo o hindi malinaw ang sitwasyon, kailangan mong rumespeto. Hindi niya gusto ang nangyari. At dapat noon pa lang, inisip ko na iyon. Sa huli, ako rin ang nawalan. Ako rin ang nagsisisi. Mahal ko siya, pero hindi sapat ang pagmamahal kung mali naman ang paraan. Ngayon, wala na akong magagawa kundi tanggapin ang consequences ng ginawa ko. Kasama na doon ang pagkawala niya sa buhay ko. Kung may nakakaranas man ng ganitong sitwasyon, sana mag-isip muna kayo. Huwag magpadala sa emosyon. Dahil ang isang sandaling desisyon, pwedeng magdulot ng matagal na pagsisisi. Salamat Kuya Will sa pakikinig. Sana kahit paano, may mapulot na aral ang iba sa kwento ko. Salamat sa pagbabahagi ng kwento mo, Sam. Alam kong hindi madali para sa iyo ang ilabas ang lahat ng to. Ramdam ko ang bigat ng pagsisisi mo at nirerespeto ko ang tapang mong aminin ang pagkakamali mo. Pakinggan niyo mga ka-desires, ang kwentong ito ay isang matinding paalala na ang pag-ibig, gaano man kalalim, ay hindi dahilan para samantalahin ang iba, lalo na kung wala silang kakayahang magdesisyon dahil sa sitwasyon, lasing man, vulnerable o walang malay. Kay Sam, naiintindihan ka namin. Mahal mo si Arnel at yun ang nagdulot sa iyo ng uhaw na yan. Pero tandaan mo, ang tunay na pag-ibig ay may respeto. Hindi pwedeng dahil mahal mo, gagawin mo na lahat kahit nasasaktan mo na ang taong mahal mo. Ang ginawa mo, Sam, ay may responsibility ka doon. At maganda na alam mo yan. Pero hindi pa huli ang lahat para sa'yo. Matutunan mo to. Gagamitin mo tong aral sa susunod. At sana, kahit paano, makahanap ka ng kapayapaan sa sarili mo. Kay Arnel naman, sana makahanap ka rin ng healing. Hindi madali ang pinagdaanan mo. At deserve mo ang peace of mind. Sa inyo namang mga listeners, tanong ko lang, ano ang masasabi nyo sa kwento ni Sam? May maipapayo ba kayo sa kanya? O may katulad rin ba kayong karanasan? Mag-comment kayo sa baba. Dito tayo natututo sa isa't isa. At tandaan, ang pag-ibig ay hindi dahilan para manakit. Ang uhaw ay hindi dahilan para mawala ang respeto. Kasi sa huli, yung mga ginawa nating mali, tayo rin ang magdadala habang buhay. Salamat sa pakikinig, mga ka-desires. Kung na-appreciate nyo ang kwentong ito, mag-like, mag-subscribe at i-share para mas maraming makarinig ng mga kwentong totoo at mga aral na dapat matutunan. Pindutin din ang notification bell para updated kayo sa susunod na episode. Ito si Kuya Will at ito ang M2M Desires. Hanggang sa muli, mag-ingat, mahalin ang sarili at huwag kalimutang rumespeto sa iba at sa sarili mo.